3:00 pa lang na madaling araw ay gising na nga itong aking bebe at mag-6 na nga ng umaga nang makatulog ulit. Ako nga'y nakakaramdam pa din ng antok pero hindi na nga ako natulog dahil umaga na din naman at maaraw na nga dito sa amin kaya pinaarawan ko na nga lang siya. Pinapaarawan ko naman itong bebe namin pero dahil sa pabago-bagong panahon ay minsan ko nga lang siya napapaarawan. At dahil medyo mahangin nga din dito sa amin ay hindi ko na nga lang siya hinubadan. Gawa ng pag pinapaarawan ko nga siya ay hinuhubadan ko nga siya ng mga damit para nga maarawan ng maayos ang katawan niya. At eto nga, napaarawan ko na nga't lahat ay tulog na tulog pa nga din. Tapos ito namang isa ko pang batang maliit ay nagyayang bumili ng pagkain sa labas. Tamang-tama naman, dumating itong si kuya magtataho kaya bumili na nga lang kami ng taho. Kapag bumibili nga ako ng taho ay hindi ko nga pinapalagyan ng sago itong sa aking batang maliit at ang akin nga lang yung may sago. Dumaan na nga din dito sa amin ang mag-asawang kapitbahay namin na nagtitinda ng mga ulam kaya bumili na nga ako ng manok na pang tinola. Masarap nga sana kung adobong manok pero dahil pa daddy moms tayo ay kailangan nga palaging may sabaw yung mga ulam natin. At dahil palaging nga may sabaw ang mga ulam namin tapos malakas pa akong uminom ng tubig ay parang ang fountain ang gatas ko. Buti na nga lang kompleto talaga itong mga paninda ni na ate at hindi na nga kami namumroblema kahit walang stock na mga pangrekado dito sa bahay. At kapag nagtitinola talaga kami ng manok, mas gusto ko ngang ilagay ang sayote kaysa sa papaya. Nakapagluto at nakapag-almusal na nga din kami kaya ito at paliliguan ko na nga itong bebe ko pero ang sarap-sarap nga ng tulog niya dyan. At dahil natutulog nga siya nung pinaliguan ko ay umiiyak nga siya habang pinapaliguan. Kaya ito pagkatapos ko nga siyang paliguan ay pinadede ko nga pampalubag loob. Pero kapag gising naman siya na pinaliguan ko ay hindi naman siya umiiyak. Siguro dahil kasarapan ng tulog niya ay binasaba naman yung katawan niya. Ikaw ba naman na natutulog ay basain yung katawan mo? At maya-maya nga lang ay nakatulog na kaya inilagay ko na nga sa rocking chair niya at doon ko na nga lang inilagay sa kwarto dahil may gagawin nga ako dito sa salas. Maya-maya nga lang ay maliligo na din ako pero bago nga ako maligo ay nagbababad nga muna ako nitong hair thickening oil sa buhok ko. Maganda kasi itong hair thickening oil lalo na sa mga kagaya kong bagong panganak na nanlalagas nga ang buhok. At simula talaga nung gumamit ako nito ay nabawasan na talagang panlalagas ng buhok ko. Tapos eto nga at naglinis na ako dito sa salas dahil lilikumin ko na nga mga sinampay namin para matupi na nga din. Dahil kapag hindi ko pa nga yan nilikom ay baka abutin na naman yan ng 2 linggo o 1 buwan sa sampayan. Tapos hindi pa nga ako nangangalahati sa nalilikom ko ay nagising na nga ulit itong bebe ko kaya ito at kinarga ko na nga muna at nilipat ko na nga lang dito sa salas. Maya-maya nga lang ay nakatulog din kaya pinaliguan ko na nga itong isa ko pang batang maliit. Tamang-tama nga din dahil magtatanghalian na ng mga oras na yan at dumating na nga din itong panganay ko dahil dito nga to nagtatanghalian sa bahay. Kaya nakaligo nga din ako dahil may tagabantay nga kay bebe. Pinalitan ko na nga ang binder ko. Yung dati kasi ay kulay blue ang ginagamit ko at mas maganda nga itong bago kong ginagamit. Mas nakakakilos kasi ako ng maayos dito kaysa nga dun sa kulay blue dahil lumuluag nga yun. Kung gusto nyo nga din ng ganitong binder, nasa comment section lang ang link.